God as a healer. So ito yung sinasabi na ang Diyos ay nagpapagaling. Ito yung siya yung bilang manggagamot na walang gastos, walang bayad, walang anumang damage. Ang Panginoon, siya yung Panginoon na nagpapagaling, ay nagpapakita ng katangian ng Diyos bilang ang pinakahuling manggagamot sa physical, emotional, spiritual, at financial na mga sugat. So kaya nga kung gusto natin na tayo maging hayahay, ang dapat nating pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang ating sinasalita ay salita ng Diyos. Ang ating kinikilos ay salita ng Diyos. Dahil ito'y nagpapakita ng katangian bilang pinakahuling manggagamot sa physical, emotional, spiritual, at financial na mga sugat. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na siya lamang ang nagpapagaling, siya lamang ang manggagamot, walang gastos. So kaya nga ito'y sinasabi na, purihin ang Panginoon, aking kaluluwa, na nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at nagpapagaling sa lahat ng iyong mga sakit. Kaya't mababasa natin yan sa Psalm 103, verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. So sa verse 3, Psalm 103, verse 2, kaya ito'y sinasabi na, papuri at pasasalamat na hinihikayat ang bawat sumasampalataya, ang malalim at taus-pusong papuri tulad ng salmesta, taus-pusong papuri para sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na pagpinilayan sa mga pakinabang ng Diyos ay nagpapaunlad ng pasasalamat at mas malapit na kaugnayan sa Kanya. Kaya sinasabi pa niya sa Psalm 103 verse 3, who forgives all your sins and heal all your diseases. So ibig sabihin, siya ang nagpapatawad. Siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Ang biyaya ng Diyos sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay binibigyan diin bilang isa sa kanyang pinakamalaking pagpapala. So dahil kapag tayo pinatawad ng Diyos, diyan papasok ang biyaya. Biyaya ng kagalingan sa financial, emotional, spiritual, at physical na biyaya. Ito yung pinakamalaking pagpapala na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na itinuturo nito ang kanyang awa at pagnanais na maibalik ang ating ugnayan sa Kanya. Sapagkat kung hindi tayo pinatawad, hindi tayo humihingi ng tawad, kailanman hindi ninyo makakamtan ang malaking pagpapala, ang kanyang pinakamalaking pagpapala. Kapag hindi tayo humihingi ng tawad, hindi tayo pinatawad. Dahil dito lamang papasok ang pinakamalaking pagpapala ng Diyos kapag naibalik na sa atin ang ugnayan natin sa Kanya. So kaya nga ito yung healing power, ang kakayahan ng Diyos na magpagaling, physical man ito, emotional, at spiritual na pagpapagaling. Ito ay sinasalamin nito ang kanyang pangangalaga sa buong tao at ang kanyang tungkulin bilang isang banal na manggagamot. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat natin gawin sa ating buhay. Alalahanin ang mga pagpapala ng Diyos. Una, maglaan tayo ng oras upang gunitain ang magpasalamat sa maraming paraan na pinagpala at inaalagaan ka ng Diyos. So dapat, iyan ang dapat natin gawin. Alalahanin natin, hindi sasabihin, kaya ako pinagpala kasi nagsumikap ako. Hindi ganon. So dapat,
Yan yung dapat natin gawin na tayo magpasalamat. Dahil hindi natin kayang gawin ang mga bagay kung hindi ginawa ng Diyos para sa atin. At dapat tayo ay yakapin ang pagpapatawad ng Diyos. So, paano mo yayakapin ang pagpapatawad ng Diyos? Kung hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos, kung hindi mo kinokonfess ang iyong kasalanan, hindi mo inaamin ang iyong kasalanan, paano mo yayakapin ang pagpapatawad? Kung hindi ka nagpapakumbaba, kailangan tanggapin ang pagpapatawad, tatawarin ang inaalok ng Diyos, at mamuhay sa kalayaang dulot ng pagpapatawad. So magiging malaya tayo sa sakit, malaya sa kahirapan, malaya sa mga problema, malaya sa mga alalahanin sapagkat tayo pinatawad ng Diyos. So kaya kapag hindi ka pinatawad, nakagapos ka pa rin sa gawa ng kaaway. Dahil nananatili pa ang kasalanan. So dapat, ano pa ang dapat natin gawin? Alalahanin na siya ang nagpapala sa atin. Pangalawa, yakapin natin ang pagpapatawad ng Diyos. So kailangan natin i-confess dahil hindi natin mayayakap ang pagpapatawad kung hindi tayo umaamin sa ating kasalanan. At dapat tayo magtiwala sa pagpapagaling ng Diyos, umasa sa Diyos para sa pagpapagaling sa bawat aspeto ng ating buhay. Nagtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at oras. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na isang makapangyarihang paalala na purihin ang Diyos para sa Kanyang pagpapatawad, pagpapagaling at hindi mabilang ng mga pagpapala sa ating buhay. Kaya nga bilang mga mananampalataya, kasama sa pagtitiwala sa Diyos, ang paniniwala sa Kanyang kapangyarihan, magpanumbalik at magpagaling. So ano pa ang tinuturo sa atin?